Sa loob ng 9 na buwan, araw-araw na maglilinis ng DPWH sa mahigit 100 daluyan ng tubig gaya ng mga ilog, sapa at estero. Bahagi po yan ng Oplan Kontrabaha na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Maki Pulido. Batay sa Climate Risk Index ng isang Germany-based non-governmental organization, isang Pilipinas sa mga bansang pinaka-apektado ng extreme weather events noong 2024. Binanggit ang sunod-sunod na bagyong nanalasa noong 2024, kabilang ang bagyong Karina, Christine at Pepito. Sa report, ipinuntong kakaiba ang 2024 typhoon season, lalo't 6 na bagyo ang tumama sa bansa sa loob lang ng 30 araw. Lagi rin daw binabagyo ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Sa dalas ding tumama ng mga bagyo, di pa nga nakaka-recover ang isang lugar sa bagyo at pagbaha, may darating na namang bagyo. Bagay na naranasan kamakailan sa halos magkasunod na pagtama ng mga bagyong Tino at bagyong Uwan. Kabilang sa mga pinupuna ngayon ng mga infrastrukturang nagpasikip pa o nagpabagal sa agos ng mga tubig. Kaya sa susunod na 9 na buwan, araw-araw at sabay-sabay na lilinisin at palalalimin ng DPWH ang nasa 120 daluyan ng tubig o waterways sa mga critical area, kabilang ang mga ilog, sapa at estero. We will also bring Kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. Ininspeksyon ng Pangulo itong San Dionisio Creek sa Parañaque na kung barado ay nagdudulot ng baha. Inumpisahan na rin ang dredging at cleaning sa estero sa Tondo, Maynila. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Pag-aaralan ding ipag-iba ang mga flood control project na mas nakasama pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang dyan ang pumping station sa Quezon City na itinayo sa ibabaw mismo ng creek at ang pagpapasimento ng ilalim ng creek ng Riverside Extension sa Barangay Commonwealth. Ayon sa Quezon City Hall, nakasama pa sila sa daloy o nagpapaapaw ng tubig. Marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Kasama ng Pangulong nag-inspeksyon ng ilang negosyanteng tutulong sa Oplan Kontrabaha ng gobyerno. This is not an instant solution. In the long term, we have to go upstream and look at the watersheds. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.